Madam Vertudes tungkol sa kalagayan sa ating inang bayang Pilipinas. May isang lalaki na makalabas o makauwi na sa ating bansang Pilipinas. Ang tanong, sino kaya itong lalaking ito? Zaldico or SI former President Duterte? At ang kanyang hula kay PBBM na 50-50 na matapos niya ang kanyang termino kasi maraming pang magtipon-tipon na mga tao kung walang makita na makulong. Sa kanilang ginawa na mali sa ating bansang Pilipinas, sobrang galit na ang mga mamayang Pilipino. Sana mapag-isipan ito sa ating presidente kasi hindi pa huli ang lahat. Kaya ang babala sa hula ni Madam Vertudes, sana mapag-isipan nila ating presidente kasi hindi pa huli ang lahat. Kaya ang babala sa hula ni Madam Vertudes, sana mapag-isipan ng mabuti para sa kapayapaan at magtulungan din na umaabot na magkagulo pa ang bansang Pilipinas. Ngayon ito na po ang hula ni Madam Vertudes tungkol ito sa may makapangyarihan sa ating bansa at sa mamayang Pilipino kung ano na ba ang kalagayan taong bayan. Kung anong mga update at magaganap sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon po, nagbigay ako ng oras para i-update ko ang mga pangyayari at nagaganap dito sa ating bansa. At tingnan natin kung ano na ang magiging resulta sa mga nagaganap sa Senado, sa Congress, sa politiko, sa awayan ng mga namumuno or nakaupo sa ating mga public service. No? Yung mga side ng mga kaguluhan, side by side. No? Tingnan natin ang mga updated na mangyayari para sa pagbabago. Para sa pagbabago to ha, tingnan natin kung meron na mga nagbabago sa ating bansang Pilipinas. So sa makatuwid, titingnan natin mabuti kung ano ang mga paparating. Sapagkat yung mga nasabi ko na ay nangyayari na ngayon. Diba? Alam niyo yan. Hindi niyo pwede pagsinungalingan dahil naka-on the record tayo dyan sa video na yan. No? Okay, shout out sa lahat ng mga OFW. I love OFW. Mag-ingat po kayo palagi. Saan man kayo naroroon o panig ng mundo. Mag-ingat kayo at palagi tayong manalangin, heart prayer para sa mga taong pinapanalangin natin na maging matagumpay. Yan. Maraming salamat sa suporta nyo, ha? Yan. I-like and share nyo ang aking video para marami naman ang makakaalam at mabigyan natin ng gabay. Yan. Yan, shout out din sa mga gumagaya sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At magtagumpay kayo. Yan. Palagi kasi hindi ako makaano dahil sobrang busy si Madam Bertud. Marami tayong naasikaso. So tignan natin ang enerhiya ng pagbabago ng ating Pinas. Ito ang pagbasa natin, ito ay yung resulta or yung pwedeng makita natin sa kasalukuyang parating sa magiging kinabukasan ng ating bansa. No? Ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, ang ating inang bayan. Nawa, makamit natin ang kalayaan at pagkakaisa ng peace of mind ng mga tao na hindi nakikinig. Nawa ngayon ay makinig na sila upang sila ay hindi manginig. Hindi pwedeng manaig ang kasamaan sa kabutihan. Kaya palagi natin ipanalangin at ipagdasal ang ating mga buhay-buhay at pamumuhay sa ating kinabukasan. Maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa aking mga kakayahan at may pangunawa sapagkat ito po ay gawing gabay lamang. Maraming salamat po. Okay, tingnan natin ang tatlong enerhiya na nangingibabaw sa lakas at makikitaan natin ng nangingibabaw na enerhiya sa ating bansa. Medyo kinikilabutan ako ha, mga good news to.
na may nauunang bad news. Una, ang kalagayan ng Pilipinas ay 50-50. Kailangan talaga natin ng mas mabuting hard prayer, na mas makapangyarihang hard prayer, no? May isang lalaki na nakakulong na maaari natin makalaya, no? Maring ito ay si PRRD na talagang pinupush, no? Involved siya sa kalayaan at kapayapaan ng kaguluhan at magkaroon ng tunay na pagbabago ang bansang Pilipinas. Sinasabi, hard prayer and 50-50. More hard prayer ang dapat maganap, no? Dahil ang daming nagaganap na dilubyo or yung mga hindi maganda. Kaya ang mga taong mga Pilipino ay mangangailangan tayo ng matinding panalangin. Dahil sinasabi rito, 50-50. Nakakulong tayo sa dilubyo o kaya sa anumang mga negatibong nakasuklob o background na atin. Ngunit ang mas makahihigit na kalayaan natin upang tayo ay hindi makulong sa dilubyong pangyayari o magaganap o mga hindi maganda na dulot din ng mga disaster at dulot o kagagawa ng mga taong nagpabaya. Kaya ang mga disaster ay nagwala, no? At nawala sa tamang season o kaya nag-change climate change yung panahon natin. Kaya pagdasal natin, nagkaroon ng climate change, no? Kagagawan niya ng mga taong umabuso ng ating mga pangangalaga o pag-iingat sa ating kinabukasan at sa ating future or yung nature natin, ano? Kaya please, hard prayer, hard and hard prayer pa po dahil ang ating bansang Pilipinas ay 50-50 na, nasa panganib na. Ngunit datapwat may isang lalaki na lalaya at nakakulong sa sinisigaw ng mga taong bayan. Maaaring ito nga si PRRD na makalaya na at supersahin ang lahat, no? Or maiuwi sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapa-update at sa lahat ng mga nagtatanong at ito po ay panoorin nyo hanggang sa dulo. Ayan. Heart prayer ang ating higher energy na kakailanganin upang mapatagumpayan natin ang mga tao na dapat managot sa ating lipunan o sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas na nakaupo sa ating mga gobyerno or nagkurap ng mga pera. Sila po ay mapapadala na ng mga supwena o tinatawag natin imbitasyon. Kaya abangan nyo ang mga susunod na pangyayari at tutukan nyo lamang po ang inyong mga pinapanood. Walang kukurap para makita nyo ang kurap. No? Pagmasdan nyo mabuti at alamin at huwag kayong palinglang sa mga pinapakita nila sapagkat marami ng mga syndicate or mananagot, no? Dahil papadalan sila ng mga supwena or tinatawag natin na letter invitation. Kaya sila ay maharap sa mga kanilang dapat sa kanilang mga pananagutan o pananagutin sila ng taong bayan. Kaya huwag kayong kukurap para makita nyo yung mga kurap, no? Tunay na kurap sa ating bansang Pilipinas. Alright? Kaya ang mga tao ngayon ay naguguluhanan man, napapagod man, isip man ng isip, at gulong-gulo, naglabo-labo na mapupunta tayo sa kaayusan ng ating batas, sistema ng batas, no? Kaya mapapanagot at mapapadali at mapapadala ng mga supwena or mapapanagot ang mga taong may sala at nagpagulo sa ating gobyerno. And I thank you. Yun lang po. Ayan. And then, gaya ng sinabi ko sa inyo in term na this year, kung matapos ni President Bongbong Marcos ang taon na to, swerte niya kung matapos niya to, or else na hindi niya matapos ang kanyang term. Kaya, ang lakas ng aking nabibisyon mula pa noon sa sinabi ko sa inyo, doon sa mga unang-una kong tarot card na 50-50 siya, no? Maaaring matapos na ang labanan or away, magkaroon ng mga magagandang resulta. Nawa nitong this coming December or magpapasko, dapat ang pinakamagandang mangyari at pinakamagandang keep ni God sa atin yung maayos na lahat, no? Yung kaguluhan sa ating bansa
at mapanagot na yung lahat ng mga dapat mapanagot at magkaroon talaga ng true master law. Yung mga batas natin ang dapat masunod at may sinusunod na tamang batas. Huwag ilihis ang batas at huwag baguhin sapagkat dyan nagsisimula ang kaguluhan ng mga taong may kanya-kanyang pinaglalaban. Importante yung batas. Kaya kung walang batas, maaring magkagulo talaga ang tao, no? Dahil walang respeto o galang sa isa't isa kapag wala na o nawala ang ating totoo at sinusunod na mahalagang batas ng ating bansa, no? At ng ating mga nasa gobyerno. Kayo yung mga nasa gobyerno, kayo yung mga dapat sundin at dapat kayo ang unang-unang sumusunod sa kung ano man ang totoong batas at nasa sa batas at hindi binabali o binababoy ninyo yung mga batas ng tao, no? Ang humanity ay magkakagulo at accountability, maraming mga issue na yan na mangyayari. Kaya matatapos din yan at magkakaroon ng pagpapasya. Nawa maganda ang gift sa atin ni God ngayong Pasko na matapos na yung kaguluhan kasi maaaring hindi matapos ni President Bongbong Marcos itong taon na to at kung ito naman ay malampasan niya itong taon na to na hindi pa rin siya makababa. Siguro maybe next year, no? Or quarterly ng next year. Kaya galingan pa ng mga taong mas magagaling sa batas at tunay na nagpapalakad ng batas natin sa ating bansang Pilipinas, no? Dahil ang kasalalay ang respeto sa batas. Kasi kapag nawala na ang respeto sa batas, ang mga Pilipino ay maglalaban-laban ng wala nang ganap na respeto. Kung walang batas, walang respeto. Alright? Ayan. Hindi na natin igagalang yung batas sapagkat kaguluhan ang dulot niyan. Kaya mag-ingat po mga kabertudes, siya po ang nangingibabaw na enerhiya. Ngayon, coming up, then soon, at itong mga mastermind ng drug lord or syndicate at mga masasamang tao or involved sa lahat ng mga kaguluhan at corruption ay mananagot na. Kaya abangan nyo yan at pananagutin ng mga taong bayan ang mga yan. Kaya saksi ang Diyos sa lahat ng mga kaguluhan at nagaganap sa ating bansa o sa buong mundo dahil wala tayong maililihim kay God. Tandaan, God for second guidance idea, ku'y gabay lamang, ano? Matatapos na rin ang laban and the number of 5 this coming 2025. Pinagpe-pray ko na hanggang ngayon na lang dapat 2025 matapos kasi sinasabi at nakikita ko na dapat ngayong 2025 matuldukan ng pinakapinuno o namumuno sa kaguluhan. Mahuli na ang mga God of War, no? Ang mga mastermind, ang mga syndicate and corrupt. Ayan. At saka yung mga tao, tanggalin na o alisin na ang mga salot sa pamamalakad ng batas at ng lipunan, yung mga salot sa lipunan na mga nakaupo sa serbisyo. Kaya panalangin po ang nangingibabaw dito para makamit natin ang tunay na katapusan ng kaguluhan nitong taon na to. Nawa before December or until December lang po ay tapos na lahat ang mga problema ng mga tao, ang kaguluhan at matutukan ang mga dapat tutukan, may isaayos. Huwag po kayong magtaka kasi marami talagang pangyayari na dulot ng mga kaguluhan sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at salapi, no, ng taong bayan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakakagets ng mga sinasabi ko. Huwag lang po kaalaman, kundi pati rin ang karunungan na inyong laliman upang kayo ay palagi ko magabayan at maprotektahan. Kasama kayo sa aking mga panalangin at dalangin, dasal sa aking araw-araw na sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at kaayusan at kagalingan. Kapagkat ang mabuting tao ay malakas kay God. No? At saka hindi pinababayaan ni God at palaging ginagabayan ng ating Diyos Ama.
Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng akin. Share nyo to, like nyo to, and then comment kayo sa aking comment section.